Good afternoon, my friend. Pag-usapan natin ngayon about sa ating sarili. Kay hindi pala pwede na ibaliwala natin ang sarili natin. Ang focus natin always help others, no? Yan at sa praise sa God na help others. Kaya nakalimutan natin ang ating sarili. Yan ang nangyari sa kapatid ko na ngayon ko lang na na nalisan na dito pala. At focus natin ang attention natin sa atin sarili muna, next na ang iba, no? Kaya ang kapatid ko na ito doon nakatira sa pamangkin namin. Midwife ito, nakasama ko rin sa health, nagtrabaho. Nag-ano siya, nag-fever, that's one, it's sa aming mother, may asthma siya ang nakamana. Hindi ang namana niya, kundi sakit, no? Kaya yan, hindi namin nabigyan atensyon. Kaya dito muna siya sa bahay, kaya may flu siya, para hindi mahaba ang pamangkin niya, no? na nag-aaral. Kaya dito muna, pinabayaan namin, kaya akala namin sakit kaya ng asma lang yan. Hindi pala. Nag-wrong timing din. Sa amin, may bagyo rito, no? Na all is warm up, that's all. Nag-flood sa Bacolod na mula Lupis, pakanto Riverside Hospital na pagdalan sa kanya, no? Para maipakonsulta siya sa doktor para sa lungs, no? Kay asma. Sa result, may siya, may enlargements ang heart niya. May flu lang siya, pero ang heart, ang important ka enlargement sa heart. Kaya yan ang namin, ang kasalanan namin. Kay noon pa hindi namin siya check up, no? General check up. Nag-wrong timing pa ang sakit niya kay nag-flood. Hindi kami makapunta sa hospital. Kaya kahapon lang kami nakapospital at kahapon lang nalalaman na may ang enlargements of the heart sa. Kaya yan ang ating ng tukusan. Napakonsulta siya, makatake na siya sang insak nga medicine para sa sakit niya. Kaya ang ating leksyon sa ngayon, pati sa ating sarili. Unahin natin ang sarili natin, pa-general check-up tayo sa every 1 year o 2 years. Para malalaman kung anong sakit dyan na mas maaga ma-stop na, no? Kaya kung pabayaan ta, lalaki silang akala mo magastos yan, pero hindi mo alam kung pinabayaan mo ay mas malaki ang magastos mo. Kay i-admit na siya sa hospital. Kailangan na. Kaya ang ating lecture sa ngayon is about ourselves, no? Find happiness in you. Ang happiness mo naman sa atin. O in your, sa atin everyday, no? Yan ang kailangan natin. The only good in the world is to begin, na ang happiness depends ourselves. No? Kung ano ang mo sa happiness, to fall in love with yourself is the best secret of happiness. Ang ibig sabihin, fall in love yourself, ang mga ang mga problema dyan, ipabayaan mo na.
kay analysyan pa natin kung paano na ma-solve. Kaya wala tayong magawa dyan. Kung i-focus natin dyan, magkasakit tayo, no? Kaya, ito, fall in love with yourself, the first secret to happiness. Kaya, yan ang gawin natin. Love yourself first, and everything else falls in line, no? Di pa, sunod-sunod na yan. Basta una lang tayo. Ang ating sarili muna ang tagaan natin attention, no? You really have to love yourself to get everything done in this world. Yan ang gawin natin. I am somebody, I am me. I like being me. I need nobody to make me somebody. Kundi ikaw, ang sarili mo lang yan ang to make you somebody. Kaya kailangan tagaan mo atensyon at kung ano ang maka-make sa you somebody, no? Na yan ang gawin natin. Ang happiness natin can exist only in own acceptance and acceptance natin. Accept natin ang lahat kung anong mga para mga bisan may problemang mga kung ano-ano, i-accept natin. Happiness can exist only in acceptance. No? Acceptance of what has happened in the first step to overcome the consequences of any misfortune. Yan. Like in a series of natural and spontaneous changes. Don't resist them. That only creates sorrow. Let relieve reality. Let things flow naturally forward in whatever way they like. You hurt yourself more by not forgiving. Kaya may mga kaaway tayo, i-forgive na. Kalimutan na yan. Pabiya na, wala na yan. I-pass na yan. Present na ta ngayon, no? Kaya, okay na, nang i-forgive na sila, na? Then, to hurt yourself more by not forgiving than by anything done to you by others, by another. Kaya, mas masakit tayo, no? Sa anything done to you by another, masakit, pero mas masakit nang hurt yourself or for not forgiving. Ikaw ang masasaktan, ikaw ang hindi makatulog, ikaw ang problemado, kaya hindi mo pinatawad. Pero kung pinatawad mo ang kaaway mo, happy ka na. Smile always na, no? Laugh na, no? Kaya very happy na. Kaya wala na sa asipan ang nagawa yung kasalanan. Pabayaan na lang, tawad na lang. Si Lord Jesus nga, pinatawad tayo, ikaw pa yan, no? Kaya patawanan lang at be happy. Kayo ate, ikaw ang ng sarili mo, mag-suffer. Ikaw ang nagdala na sakit sa sarili mo, ng loob mo. Kaya hindi mo napatawad ang taong nakagawa na kasalanan sa iyo, na naghingi naman ng tawad sa iyo. Kaya yan ang gawin natin, ha? To forget and to forget. Kung anong ginawa yang hindi maganda sa iyo, no? Yan. Penalty, may freedom na tayo. Freedom consists not in doing what we like, but in having the right to do what we owe. Yeah. Yan. Happy ka na. Kung ano ang gusto mo na, okay na, kaya wala ka ng problema. No? Yan ang gawin natin para maging maligaya tayo sa buhay natin. Surround yourself with good people. Medyo daw hindi bala daw sa tingin mo daw medyo daw mahirap pakisamahan, raan ng distance ka lang,
huwag ka lang magsabi ng kung anong masama kay problema mo yan. Yan ang hindi ka maligaya everyday. Find happiness in your everyday. Kung everyday gusto mo maging maligaya, kailangan wala kang kaaway. Walang sama ng loob. Na yan ang gawin natin. Ang nagpasama ng loob natin, ang kaaway man lang na. Yan. At problema natin sa ating everyday sa ating bahay, pero masolve man yan, ha? Madali lang yan. I-analyze mo lang, ano ba ang mabuti ko itong gawin. Ano ang solusyon dyan, at i-analyze mo kung saan ang madali makasolve ng problem mo, at yan ang gawin mo, solve na. Very happy ka na, kaya wala ka ng problema. Amo na ang sabi dito, surround yourself with good people. Surround yourself with positive and people who are going to challenge you by make you better. Yan ang kaibiganin mo, yung mga taong nagtulong sa iyo, na advice sa iyo na mag-better person ka, no? Mag-good person ka. Kaya yan ang ating gawin para maging happy tayo sa ating buhay, no? Kaya mga friend natin, mga sasuran sa atin, na marunong mag-PR sa iyo, magpagsama kung ano kayo at nag-advise kung ano hindi magandang ginawa mo. Hindi ba alam na ang totoong friend nagsabi, hindi ka maganda. Totoo naman, huwag ka naman magsama ng loob. Anin mo kayo, hindi ka maganda. Tanggapin mo yan. Yan ang nagandang kaibigan na ang magsabi, ang masamang behavior mo, ibaguhin mo yan. Kung mga kaibigan mo, ikaw magalit ka, kaya yan ang kanya sa'yo. Sabi niya sa'yo, insulto naman yan. Pero hindi mo alam, yan ang very good na nagsabi ng totoo ng behavior mo na kailangan mo ng baguhin. Kaya huwag kang magalit sa friend mo yan. Yan ang gustong kong friend na nagsabi ng totoo. Huwag naman, maski sabihin na akong pangit ako, okay na lang. Yung totoo naman yan. Kaya yan ang eksaktong friend na akala mo friend mo. Akala niya, sabi ko sa kanya, totoo. Hindi naman, pangit siya. Pangit ang bibir niya. Yan ba gusto mong friend? Na hindi nagsabi ng totoo. Kunwari lang pala. Yan ang ako niya gustong friend. Na prangkain ako. Sige lang, masama lang ang loob ko sa pagsabi. Pero pagka ilang minutes o pila ka hours, na-analyze ko na totoo naman. Kaya huwag magalit. Kaya nakoreksyonan ka lang. Kaya yan ang totoong friend. Yan ang kaibigan ninyo. Ang nagsabi ng totoo sa iyo na hindi hanggang friend kayo, matagal na, 1 year, mga ano na, hindi nagsabi na hindi magandang mga behavior mo. Hindi magandang mga ginawa mo sa mga tao. Di siya ang mapakapabagong buhay mo. Kaya mga friend, yan ang kaibigan ninyo. Kung magsabi sila ng totoo, hindi ka magalit. Kaya yan ang makapabago ng buhay mo. Koreksyonan mo yan. Ang sinabi nila, koreksyonan mo yan. Kaya yan ang nagawa sa akin ng friend ko.
na very ako. Hindi naman ako ng sarili ko, no, ako na kung sa amin buot, no, God behavior, no, kay may nagakorreksyon sa hindi maganda sa'yo. Noong nasisettled kami, ang aming nurse supervisor, na best friend kami. Siya ang nagsabi, itong gawin mo. Kaya hindi yan maganda, magalitan siya ni doktora, itong gawin mo. Ha? Ito. Sa isipan ko, ito yan ang totoong solusyon. Bakit siya yan nagsabi na ganyan? Pero, magalit ako. Pero, analyze ko, totoo naman. Ang advice siya, isunod ko, hindi ako nagalitan ng settled officer namin. Kaya yan ang totoong best friend. Ang sabihin ang kamalian mo, ang kasama ng behavior mo, at kung anong diferensya sa iyo. Yan ang totoong best friend. Hindi kayo na sinto ka na sa nabiyan ng ganito, sa analisan mo daw, hindi naman totoo. Yan. Tinuruan ko lang kayo kung sino ang exact na best friend. Kaya, yan ang atin sa buhay natin para maging happy tayo. Positivity, one small positive thought can change your whole day. Positive is like a muscle. Keep exercising it and it becomes a habit. Yan become a habit na natin. Positive ang ating ginagawa everyday, no? Very happy na tayo. Kay ang ating mga behavior na hindi maganda na koreksyonan na ng mga taong akala natin kaaway pala, kakampi pala natin na nagtulong sa atin na mag-successful tayo sa buhay natin dito sa earth, no? Na yan ang gusto ni God sa atin, no? Si God Father, si Lord Jesus. Kaya yan ang gawin natin. Happiness, ma-happy tayo. Happiness is not in the more possession of money. Hindi money lang. Maski mayaman ka kung marami kang kaaway, hindi ka mahal na mga taong nasa paligid sa'yo, hindi ka naman money, ho. Happiness is not in the mere possession of money. It lies in the joy of achievement, in the thrill of creative effort. Yan. No, kung yan, much money ka na, kailangan ang naikuan ka, may project ka na makatulong sa ibang tao kung paano, no, at ikaw ba, iwag mong ipagdamot ang nalalaman mo kung paano sila maka-transport to sa middle class o mag-middle class na lang kung di man maging millionaire. Pero basta matulungan natin. Now, it lies the joy of achievement and the thrill of creative effort. Happiness and when what you think, what you say, and what you do are in harmony. Yan, ang happiness pala natin is what we think sa isipan natin. Na wala akong problema. Ito ang plano ko sa buhay. Maligaya na ako. Say mo, kung mo sa mga sa best friend mo, na ito maligaya ako kay, maski ganyan lang ang aming
ng buhay, ang mga anak ko may trabaho na. Ako may negosyo na. Okay na ko sa buhay ko, happy na ako, no? Na kaysa isipan mo, happiness, what you think, what you say, and what you do, you do are in harmony. Kwan sila, harmony sila, no? Kasama sila lahat. Ang think mo, ang na-speech mo, o na-say mo, at yan, nag-kwan siya, katulad sila, harmony sila, no? Yan ang happiness natin, no? Kaya ang happiness natin is when what you think, that's what you say, and what you are in harmony. If you look to others for fulfillment, you will never be fulfilled. Kala mo, iba lang ang naka-fulfill. No? You never, kaysa sa look mo, if you look to others, ang ganda na ng buhay nila, no? For fulfillment, you will never be fulfilled. Kung maaasa lang tayo sa mga taong iba na ma-fulfill sa atin. If your happiness depends on money, you will never be happy with yourself. Be content with what you have. Rejoice in the way things are when you realize there is nothing lacking, the world belongs to you. One of the secret of a happy life is continuous small treats. Yan ang one of the secret natin of a happy life is continuous small treats. Happiness is not a station you arrive at, but a manner of traveling. Hindi yan na station. Dito, Bacolod City to. Sila City to. Next Bacolod na. You arrive at but a manner of traveling. Happiness is not a station you arrive at, but a manner of traveling. Remember this, that very little is needed to make happy life. Maliit lang pala, no? Needed para mag-happy tayo everyday sa ating life. Even a happy life cannot be without a measure of darkness. Gid tayo? Hindi tayo pwede na hindi walang problema, may nangyari sa atin na hindi maganda. Yan, a measure of darkness. And the word happy would lose its meaning if it were not balanced by sadness. It is for better to take things as they come along with patience at equanimity. Yan, no? The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Ayan, ang sa atin, nagpa-happy pala, ang ating isipan. Ang nagpasad sa atin, yung ating brain naman, ating isipan naman, mag-isip ka ng problema. Yan, sad. Ay, paano ko ma-solve ang problema ko? Masad ka, no? The whole day, sad ka na. Pero, kung ang isipin mo ang nangyari sa buhay mo nga napakaganda, kundi happy ka, no? Kaya, the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Therefore, guard accordingly and take care what you entertain. No notion unsuitable to virtue and reasonable nature. Yan.
Tayo ang nagpasad sa sarili natin. Kaya always yung problema. At ang focus na atensyon natin, no? Yan, focus na lang. Hindi masolve yan. Diyan ka na ng whole day. Diyan ka na whole week. Kung kailan pa yan masolve. Yan, wala ka nang nakita ng ibang mga bigyan mo ng pansin na maganda pala, no? Kaya, wag i-focus sa isang ano lang ang ating isipan, no? So, we shall let the reader answer this question for himself. Who is the happier man? He who has braved the storm of life and lived, or he has stayed securely on shore and merely existed? Yan, mga friend. Kaya ang ating ang nagbigay sa atin ng sad and happiness ay ang ating brain, no? Ang isipan natin. Kaya kung ang problema ay mahirap solvehin, huwag na lang isipin dyan. Focus tayo sa na-perform natin na maganda, na makasmile tayo at makalap tayo. Yan ang atin gawin para hindi tayo masad everyday. Find happiness in your life everyday. Kaya yan, no? Mga friend, alam nyo na ang solusyon dyan. Kaya ang nagsad at nagpa-happy sa atin, ang brain natin. Kaya para kung gusto maging happy, wag isipin ang problema o kung ano-ano pang hindi maganda sa isipan mo. I-transform mo ang isip mo, i-focus mo sa nagawa mong performance na napakaganda sa mga nakaraang araw. Na dyan, focus ka dyan, kay mas smile ka, ikaw lang, no? Kaya hindi nyo ba akala na ang laughter pala ay nangkwan sa atin, maraming sakit. I-explain ko yan next, na ang laughter pala na maraming sakit ang magamot niya. Yan, no? Akala ng iba, sinto-sinto ka, hindi nila alam, nag-laugh ka, kay nakaisip ka ng good performance mo, nakaisip ka na magandang nangyari sa buhay mo, at nakagamot ka sa masasakit mo, stress, anger, at ang heart mo ay happy kag ang brain kag ang life mo